Good morning po sa bawat isa sa atin. At bago po tayo magpatuloy, hinihiling ko po na ang bawat isa sa atin ay nasa mode of prayer. Let's pause for a minute or two. Let's come to the Lord in prayer. Kung meron tayo mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na may sakit, karamdaman, panalangin ho natin ang mga taong ito. Kung ikaw ay nananalangin para sa iyong trabaho, ipanalangin natin ito sa Panginoon, ilapit natin ito sa Panginoon. At kung may mga kakilala ka, kaibigan, kamag-anak na nais mong dalhin o makakilala sila sa Panginoon, ilapit din natin sila sa Panginoon sa umagang ito. Let us come to the Lord in prayer. Father, you are a God who heals, the God who comforts, Father God. Batid niyo, Panginoon, ang hinaing ng iyong mga anak, Panginoon, para sa mga kaibigan, kakilala, kamag-anak naming may sakit, karamdaman. Lord, we pray that you will stretch out your hand, Father God, at pagalingin na ayon sa iyong kalooban ng mga karamdamang ito, Panginoon. We also pray, Father God, sa mga kapatiran na panalangin ay trabaho, Panginoon, maaaring naghahanap ng trabaho, maaaring nasa trabaho na, ngunit may hindi kasundo, katrabaho, mga boss, mga leaders sila, Panginoon. We pray, Father God, that you will sustain them, Father God. We pray, Father God, na maging ilaw at asin sila sa kanilang mga workplace. Even the students, Father God, we pray that they will ignite a fire sa kanilang mga campuses, Father God. We also pray, Father God, sa mga kakilala namin, kaibigan, kamag-anak, na sa aming makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, bago pa kami kumilos ka na, Panginoon. Bago pa kami pumunta sa kanila, nandoon ka na, Panginoon. We pray, Father God, that you will reveal yourself to them, Father God, in your own very special way. Lord, we entrust to you everything. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Again, magandang umaga po sa lahat at katulad ng nasabi ni Pastor Garvey kanina, may 32 newly baptized kahapon, no? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. At ilan po mga announcements bago tayo humantong sa ating preaching. Ito po ay annual tradisyon ng ating simbahan na kung saan ginagawa natin yung everybody's birthday. At ito po ay gagawin sa sunod na linggo, no? Next Sunday. Ito po ang purpose po nito ay ibibigay natin ibibigay natin sa ating everybody's birthday sa mga kapatiran natin na in need, no? So ito po ay taon-taon na nating ginagawa. No? At pangalawa, next Sunday po, ang All Gens Christmas Fellowship. Yes. Amen. No? Isa-celebrate na po natin ito at ang theme natin for next week ay Paskong Pinoy sa All Gen. No? So, next week, ang ating attire ay Christmas colors. No? Kung gusto nyo ng Amerikanang pula, no? O kaya Amerikanang green o barong na pula at barong na green, no? Bahala kayo. Oh. Pero hindi ako magsusuot noon, no? So, Paskong Pinoy po ang theme natin for next week. Ito po ay magsisimula ng 5 p.m., no? Alas 5 ng hapon at magsisimula po ang registration ng alas 4 ng hapon. Para po sa mga may life group, ang inyo pong life group leaders ang magre-register sa inyo. Dito po sa ating lobby o foyer, no? Mamili na lang kayo, no? At yan po, life group leader po natin ang magre-register sa atin. At kung wala po tayong life group, dumiretso lang po tayo sa ating sa booth kung saan magpapa-register. At
Itong Christmas fellowship na to po, hinihiling po na wala pong mga bata, no kids. No? Pero po, meron naman kasi yung mga kids na Christmas party sa Jam ng 9 a.m. during that day. No? So, yung mga kids ay merong sarili silang Christmas party, Jam Christmas party, 9 a.m. ng Sunday na yon. At pagkahapon, ayun po, yung Audience Christmas Fellowship, at hinihiling po na no kids allowed. No? Yun po ang ilang mga announcement natin at dadako po tayo sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga. The not so perfect family. Christmas includes the unlikely. Mga kapatid, aminin natin na sa bawat pamilyang Pilipino, may iba't ibang karakter. No? May kanya-kanyang characters. No? Lalo na kapag Christmas seasons, ang daming reunions. Tama ba? No? May mga family gathering dito, family gathering doon. No? Tapos i-invite nyo si pastor, no? Busog si pastor. Hindi naman po ako nagpaparinig. No? Pero kung gusto nyo, free po yung joke lang po. No? At minsan mga kapatid, may katawa-tawa sa mga dumarating na mga kamag-anak. No? Yung tipong papalapit pa lang, matatawa ka na. No? Yung iba naman, papalapit pa lang, ikaw naman, umiiwas na. Tama? No? At meron naman na hindi mo planong kausapin. Papalapit pa lang, ayaw mo na siyang kausapin. No? Ayaw mo na siyang makita. At kapag get together ang magkakapamilya, minsan parang teleserye, may kwentuhan, ang haba-haba ng kwentuhan, parang may comedy sa isang kumpol, tawanan ng tawanan, at sa isang kumpol naman, horror ang pinag-uusapan, diba? Mga kabataan, no? Magpipinsan, at yung iba naman ay puro problema sa buhay, ang dramatic ng kanilang pinag-uusapan. Kaya mga kapatid, tamang-tama yung timing ni Matthew. No? Kung may not so perfect family, si Jesus na yon. No? Sinadya talaga ni Matthew na simulan ang gospel hindi sa isang napaka-grandiose na miracle. Napakamanghamanghang miracle. Hindi sa sermon, hindi nagkaroon ng dramatic moment, kundi sa isang genealogy. No? Kanina, pinapakinggan ko si Pastor Garrick, parang hinihingal na siyang pagbasa ng pangalan at nabubulol-bulol pa ata. No? Ang haba, kaya sinadya ko talaga na hindi ko basahin yung text natin. No? Ito po ay listahan ng mga anak ni ganito at anak ni ganyan. So yun po yung way ko na basahin yung text natin. Anak ni ganito at anak ni ganyan. So anim na word lang po yan. Buong verse 17 na ng Matthew chapter 1. No? Parang pag nagbabasa ng Biblia, parang pag nanonood kami ng movie ni Princess. No? Kapag nagkikwentuhan, ang gusto niya, i-skip, i-forward, no? Kaya ayaw kong kasamang manood si Princess ng movie, no? Kapag kakwentuhan, nag-skip, pero si Matthew, mapapansin natin, hindi ni-skip ni Matthew ang mga pangalang ito. Pag nanonood tayo ng movie, pagkatapos ng movie, andoon yung acknowledgement ng mga cast, anong ginagawa natin? No? Pinapatay na natin. No, hindi na natin pinapanood. Pero si Matthew, hindi niya po dinisregard ang mga pangalang ito. Bakit? Kasi gusto niyang ipakita na ang kwento ni Jesus ay nakaugat sa totoong history, totoong tao, totoong pamilya, hindi perfect, hindi polished, at hindi Instagram-worthy. No? Sino dito ang gumagamit ng Facebook memories? Kapag alas 12 ng gabi, hinihintay mo mag-alas 12 ng gabi para i-click mo yung memories. No? Yung minsan pag nag-pop up,
No? 7 years ago na pala. O 10 years ago na pala. Minsan, matutuwa ka sa nakikita mo. Minsan, maiinis ka sa makikita mo. O minsan, mahihiya ka sa nakikita mo. O minsan, nakakabigla. Ganito pala ako dati. No? May ganito pala akong picture dati. Tignan ho natin yung ilan sa mga... Kilala niyo ho yan? Kilala niyo ho yan? Chinat ko po yung taong yan at nagulat naman ako, pumayag siya. Kung ako, hindi ako papayag. No? Ito na po siya ngayon. Yan, di ba? Ang gwapo. No? May isa pa. Kilala niyo ho ba yan? No? Napakagwapo na rin yan ngayon. Ito na siya ngayon. Next, di ba? Titignan ho natin, ang layo. No? Pero makikita natin mga kapatid na totoo ang grace ng Panginoon. No? Amen? Palakpakan natin sila. No? Uso na kasi yung kain ngayon. No? At buti na lang, hindi sila naabutan ni Duterte. Pero isang bagay ang totoo sa gitna ng mga ito, mga kapatid. Memories reminds us na may kwento tayo. May kwento ang buhay ng dalawang kapatid na yan noon, pero may kwento rin sila ngayon. May simula, may pinanggalingan, may mga seasons na hindi natin gets noon. Hindi ko rin nga gets kung bakit ganyan sila noon. No? Pero ngayon, mga kapatid, makikita natin na may purpose pala ang Panginoon. At ganun din tayo. No? May mga seasons na pinagdaanan tayo, pero ngayon, nakikita natin na may purpose pala ang Panginoon sa buhay natin. Ganon ang genealogy ni Jesus. Para siyang isang timeline. Pinapakita ng Diyos na hindi ako nakakalimot. Hindi ako tumigil. Sinusulat ko pa rin ang kwento, generations after generations, hanggang dumating si Jesus. Natapos ang Old Testament sa Malakay, at ang huling mensahe ng Diyos ay isang pangako. Sabi niya, darating ang araw ng Panginoon. Tapos biglang, boom! 400 years of silence. Walang propeta, walang vision, walang revelation. Parang ng ghost ng 400 na siglo o 400 years. No? Ng ghost ng pang-century, no? Na katagal. No? Para bang makakapagtanong tayo, Lord, nagre-reply ka pa ba? O Lord, totoo pa ba yung mga pangako mo? Nasaan na yung boses? At pagkatapos ng napakahabang katahimikan, dumating si Matthew. Pero hindi siya nagsimula sa isang magarbong fireworks. No? Noong December 1, nagbukas ang Christmas tree sa Palawan at napakaganda ng fireworks nila. No? So, yun yung hudyat ng Christmas season, fireworks. Pero si Matthew, hindi siya nagsimula sa fireworks. Nagsimula siya sa genealogy as if God is saying, anak, hindi ako tumigil, tapat pa rin ako. Amen. Yes. Mga kapatid, unang punto po, God works through real history. Hindi ko na po babasahin yung 1 to 6 kasi puro pangalan lang naman yan. No? Church, mga kapatid, kung may isang parte sa Biblia na mapapatunayan sa title natin na not so perfect family, ito yon, Matthew chapter 1, verse 1 to 6. Bakit ho? Kasi dito pa lang, mga kapatid, makikita na natin agad na hindi inayos, hindi pinaganda, hindi tinago ni Matthew
yung messy, yung magulo, no? Na family background ni Jesus. At I know, ang bawat isa sa atin, may mga family background din tayo na parang ayaw na nating balikan. No? Hindi mo makikita ang perfect family portrait o picture ng pamilya dito. Ang makikita mo, totoong tao, totoong kasalanan, at totoong history. Matthew starts the gospel with real names like Abraham, Isaac, Jacob, Judah, David. Hindi ito fairy tale. Hindi ito mythology. Hindi po ito gawa-gawa lamang ng tao. Ito po ay listahan ng tunay na tao sa tunay na panahon. Christianity does not begin with principles. It begins with real events. Totoong mga pangyayari. Meaning, hindi ideas yung foundation natin, kundi actual acts of God sa history. Totoong mga ginawa ng Diyos sa history. Kaya, perfect ang title ng mensahe natin, The Not So Perfect Family. Kasi hindi nag-apply o hindi gumamit si Matthew ng filter. Walang beauty mode. Ba? Mag-upload ka ng picture sa Facebook, may beauty mode. Walang i-edit profile, walang best version only. Ba? Lalagay mo yung mga picture at click mo doon, best version only. Wala mga kapatid. What you see is what happened. Parang what you see is what you get. No? Kaya nung kinasal kami ni Princess, ang kabilin-bilinan ko sa kanya, pagka nagpa-makeup ka, gusto ko ikaw pa rin yung papakasalan ko, hindi ibang tao. No? Kasi minsan, di ba, familiar ba kayo dyan na nagpapakasal, pag during the wedding, parang ibang tao na yung kaharap mo, hindi na yung mahal mo. Ba? Kaya, no? Laking pasalamat ko na si Princess pa rin yung pinakasalan ko. No? Hindi na ibang tao. Now, not so perfect family, but we have a perfect God and a faithful God. No? Maybe ang ilan sa atin ay ganito. Mga kapatid, kahit ganito ang background natin, we have a perfect God and a faithful God. Isipin mo, kung Pasko ngayon at may family reunion, tapos ipapakilala mo yung kamag-anak mo, baka mapapakamot ka sa ulo. Sino-sino yung ipapakilala mo? Si Tito Abraham. No? Nagsinungaling tungkol kay Sarah. No? Si Uncle Jacob. Medyo tricky yung reputation sa buhay. No? Trinik niya yung kanyang older brother. No? Si David. No? Yung pinsan mong si David. No? May adultery case. At nagplot ng mastermind ng isang murder case. No? Si Judah, hindi naman niya sinasadya yung affair niya kay Tamar, pero sinadya niya na makapag-commit ng kasalanan. Eh bakit siya pupunta doon at pupunta sa isang prostitute? Though si Tamar, hindi naman siya prostitute, pero nagpanggap siyang prostitute. Mga kapatid, kung ito yung mga kamag-anak mo, ipapakilala mo ba? O if-filter out mo? At ito pa, mga kapatid, the women in the lineage of Jesus. Isa pang patunay na not so perfect ang family line ni Jesus. At sinadya ni Matthew na isama sila. Una, si Tamar. Nag-disguise as prostitute para ma-secure yung right niya sa family ni Judah. No? At hindi ko na i-detalye kung anong nangyari dito. No? Pangalawa, si Rahab. No? Ito po ay isang literal na prostitute. No? At siya ay isang Gentile. No? Pangatlo, si Ruth, isang Moabite, outsider, Gentile, at widow. Pangapat,
Si Bathsheba, although hindi naman pinangalanan sa Matthew chapter 1, pero sinabi doon, Uriah's wife. Part ng adultery at murder case, adultery case ni King David. At panglima, ang babae doon ay si Mary. Young, vulnerable, at socially at risk dahil sa early pregnancy. Sino namang hindi magiging at risk kapag nabuntis ka ng maaga? Mga kapatid, kung gumagawa ka ng sanitized, PG-rated version ng family tree, hindi mo isasama ang mga taong ito. Pero sinama sila ng Diyos. Hindi para i-glorify ang past nila, but to highlight His grace. At mga kapatid, maaaring ang bawat isa sa atin, we have our own past. Pero hindi po yun ang hina-highlight ng Panginoon. Inalaw ng Panginoon yan to highlight His grace in our lives. Tim Keller said, the grace of God works through the most unlikely people because God's strength shines brightest in human weakness. Hindi kailangan ng Diyos ng perfect family record para ituloy ang perfect plan niya. God uses broken people, just like me. And you, siguro, no? O you and me. Men and women with scandals, risks, flawed past, to bring forth the perfect Savior. Kung titignan natin yung history ng mga taong ito, hindi sila perfect, but God intended it para ipakita kung gaano kalawak, gaano kalaki, gaano kalapad yung grace niya para sa bawat isa sa atin. Ano pong ibig sabihin ito para sa atin, mga kapatid? Lalong-lalo ngayong Pasko, papasok ang Christmas season, we are not celebrating because our lives are perfect or because our year was so smooth or because our family is complete and harmonious. We celebrate because God was faithful today, yesterday, God is faithful today, and God will be faithful tomorrow. If God was faithful to Abraham, David, hanggang kay Jesus, He will be faithful to you, mga kapatid. He will be faithful to us. Kahit may flaws ka, kahit may dents, kahit sablay ang past mo, kahit may pinagdadaanan ka, Christmas is the reminder that the faithfulness of God is stronger than the failures of man. Pangalawa, God includes the unlikely. Kung sa first part, nakita natin na hindi perfect ang family line ni Jesus, dito sa pangalawa, mas luminaw na not so perfect family is actually intentional. Hindi aksidente, hindi na oversight, hindi nagkamali sa editing. Sinadya talaga ng Diyos yan. Bakit? Kasi ang kwento ng Diyos ay hindi exclusive sa the perfect club. No? Yung mga perfect lamang na tao ang pwede. Ito ay invitation para sa mga unlikely people, katulad natin at katulad ng mga nabasa nating character. Now, tignan ho natin mga ilang unlikely names sa story. Number 1, Solomon. Is he like a likely person? 700 wives. Hinihingal na ako. 300 concubines. Asa, faithful king sa simula, reformer, pero bandang huli, naging proud at naging leper until death. Faithful pero flawed. May flaws. Jehoshaphat,
Godly king who trusted the Lord, pero minsan nagkaroon siya ng mga unwise decisions sa kanyang buhay, unwise alliances. No? So, wise but not always wise. Pangapat, si Uzziah. Successful and strong king, hanggang naging proud at sinubukang gawing trabaho, ang trabaho ng mga priest, tinamaan ng leprosy bilang consequence. Strong king, but prideful. Manasseh, pinaka-worst king na king sa Judah. Idolatry, witchcraft, even violence. But late in life, he repented. Worst sinner, but not beyond God's grace. At means baka kapatid, nakikita natin ang ating mga sarili sa mga taong ito. Josiah, one of the best king, a reformer, na-restore ang worship, na-revive ang salita ng Panginoon. Young, obedient, faithful. Jeconiah, during the exile, hari nung panahon ng Babylonian exile, marked by failure, merong collapse ng kanilang bansa, at kahiya-hiyang mga nangyaring yon, at ang pangalan niya ay associated sa one of the darkest hour ng Israel. Why? Why are they all here? Bakit ho sila nandito, mga kapatid? Kung ikaw ang magsusulat ng family tree ni Jesus, siguro, iba ang pipiliin mo. No? Kung si Josiah, baka pwede pa. Pero yung iba, yung 6, baka hindi na. Pero hindi ganun ang Diyos. Hindi siya nahihiyang ipakita ang flaws ng mga taong kasama sa kwento niya. Bakit? Because the faithfulness of God is bigger than the failures of man. His faithfulness is bigger than our failures. Because God's grace flows through the imperfect people. Alam niyo po minsan, mga kapatid, yung mayroon kang picture, right? Bakita natin yung picture. No? So, isang picture, iba't ibang mukha. Ano po ang mapapansin natin dyan? Yung iba, may naka-ready agad for picture. Diba? Yung iba, may nakapikit. May nakanganga. Hindi talaga laging perfect ang group picture. May naka-finger heart na hindi magkasundo siguro. Tinitignan, hindi pa sigurado. No, naalala ko yung tatay ko, nag-finger heart. Instead na gano'n, naging gano'n. No? May lagaan tayo ng instruction. Minsan, mga kapatid, ang sarap tanggalin. No? Ang sarap i-crop o ang sarap i-AI. No? Para linisin yung picture. No? So, napakaganda talaga ng picture na yan. No? Kung mapapansin nyo ho, minsan ay pinuntahan kami ni Princess, at ito po ang paplano pa lang kami doon. Ito yung talagang nilulook forward niya na picture. No? Sabi niya, makapapicture lang ako sa lugar na to, okay na yung buong trip. No? Talagang perfect na yung buong trip. Sabi niya, wala akong pakialam sa ibang lugar, wala akong pakialam sa ibang picture, ito lang, perfect yung buong trip. Guess what? Ano po yung ginawa ko? Nakita niyo ho yung sa likod niya? Merong 2 photo bomber. And guess what, mga kapatid? Buong trip namin, wala na siya sa mood. No? Bakit? Kasi yung nilulook forward niya na photo, no? na ruin ko na. No, sabi niya, yung wala na talaga ako sa mood, no? You ruin my day. Ganon. No? So anong ginawa ko? Of course, kinausap ko si Melvin, bro,
Pwede mo ba akong tulungan kasi si Ses wala na sa mood. Pagkita niya, kuya, hindi ko kaya. No? Tapos sabi niya, sige, try natin kay Meryl. No? So, kinausap ko si Meryl at sabi ko, Meryl, pwede bang paki-edit ito? No? At paki-AI? At ito yung ginawa ni Meryl. Yan. So, see? No? Perfect. Diba? Napakaganda. No? Mga kapatid, ganon ang ginagawa ng Diyos sa genealogy. No? Hindi katulad nito. No? Hindi niya crinop, hindi niya inayos, hindi niya pinaganda artificially, kasama yung sablay. So, next time, pag lumabas kami, pag may sablay ulit ako na photo, sasabihin ko si Lord nga eh. Diba? Kasama yung scandals, kasama yung past, mga kapatid. Hindi sira ang picture, mas totoo lang. So, babe, hindi sira yung picture, totoo lang. And in the truthfulness of that picture, kita ang grace ng Panginoon. God doesn't crop people out of His redemption photo. He includes the flaws and all. God does not sanitize His story, He redeems it. Amen? God will not sanitize your story, but He will redeem your story. God does not sanitize my own dirt, flaws, but He redeems me. Niredeem po ako ng Panginoon. Hindi tinago ng Bible ang failures ng kings, pero dahil doon, mas kitang-kita ang faithfulness ng ating Panginoon. At ano pong ibig sabihin nito para sa atin, mga kapatid? Maaring marami ang nakakaramdam na parang hindi ako belong dito, parang hindi ako qualified, parang ang gulo ng past ko, parang hindi ako worthy kasama dyan, hindi magkasya yung sungay ko sa pintuan ng simbahan. Pero sabi ng genealogy, mga kapatid, kung may lugar sila, may lugar ka rin dito. Kung kasama sila, masasama ka rin sa kwento ng Panginoon. Masasama ka rin sa plano ng Panginoon. Christmas is not just for the strong, polished, and perfect. Christmas is also for the unlikely, for the wounded, and for the outsider. And Jesus Himself are inviting you. Iniimbita tayo ng Panginoon. At willing siyang isama tayo sa kwento niya para sa buhay natin na may kwenta. Lastly, God brings His promise to completion. Kung mapapansin natin, pagkatapos ng Babylonian exile, may mahaba pa ring listahan ng mga pangalan bago dumating kay Jesus. Matthew chapter verse 12 to 17, makikita ho natin dyan, sila Shealtiel at Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azur, at marami pang iba. Mga tao na namuhay sa panahon ng exile at reconstruction ng Israel. Ang iba sa kanila ay hindi kilala sa kasaysayan. Ordinary lang, flawed, parang walang impact sa mundo. In short, mga normies. No? Sabayan mo yung katabi mo, normies. Yan, mga bagong word ng Gen Z na natutunan ko. Hindi alam ni Pastor Garwick, no? Normies. Pero ang point ni Matthew, mga kapatid, kahit matagal ang delay, kahit sa ordinary at seemingly insignificant people, tinuloy ng Diyos ang kanyang pangako. Mula kay Abraham hanggang kay David, mula kay Jeconiah hanggang kay Jesus,
makikita natin na ang redemptive plan ng Diyos ay hindi nagbago at hindi naantala. Ordinary people, extraordinary faithfulness. Pagkatapos ng Babylonian exile, walang kings, walang miracles, pero tuloy pa rin ang kwento. Tuloy pa rin ang faithfulness ng Panginoon, tuloy pa rin ang lineage leading to Jesus. Look at Shealtiel and Zerubbabel. Ito yung mga hindi common, no? Hindi familiar names, hindi sila sikat. Pero sila ang nag-lead sa rebuilding ng Jerusalem. Sila ang naging bridge mula exile to restoration hanggang makarating sa Messiah. So, the not-so-perfect family, meron palang malaking role ang mga extra at ordinary. Mga background characters, mga normies. Pinapakita ng Diyos, mga kapatid, hindi kailangang famous para maging faithful. Hindi kailangan maging headline para maging significant. God uses people whose names the world forget to fulfill a promise the world desperately needs. Isipin niyo mga kapatid, yung isang typical Christmas tree sa bahay sa US, kasi yung Christmas tree natin dito ay mga plastic na bibilhin mo na lang sa mall. Alam po ba natin that it takes 8 to 10 years to grow that tree? Mula sa buto hanggang maging fully grown, hanggang maging ready for decoration, no, it takes 8 to 10 years. 1 to 2 years, maliit na sprout, halos hindi mo mapapansin, no? Parang damo lang. 3 to 5 years, nagsisimula na siyang mag-form, pero hindi pa ito pwedeng tawaging Christmas tree. No? 6 to 7 years, lumalaki na, pero hindi pa siya ideal na putulin at i-decorate sa bahay. 8 to 10 years, finally, mature na, balanced, ready na sa mga lights and Christmas ornaments. For almost a decade, hindi mo mapakinabangan ang kahoy na ito. Pero sa tamang panahon, perfect na siya na mapakinabangan at perfect na siyang gamitin. Ganyan din ang Israel, mga kapatid. 70 years in exile, 400 years of silence. Generations of ordinary names sa genealogy. Walang fireworks, walang big events, walang prophets, walang major miracles. Pero habang ordinary, nandun sila sa ordinary seasons, God was growing something. God was cooking something. Faithfully, quietly, perfectly. Hanggang sa dumating si Jesus. Ano pong ibig sabihin nito para sa atin, mga kapatid? Church, mga kapatid, baka nasa year 2 pa lang tayo ng Christmas tree natin sa buhay natin. May sprout pero maliit pa lang. O baka nasa year 5 ka na. May growth na pero hindi pa ganoon ka-obvious. O baka nasa year 8 ka na. Malapit na pero hindi pa. No? Pero Matthew chapter 1 is shouting, sa tamang oras ng Panginoon, tutupad siya. God brings His promise into completion. Your waiting isn't wasted. Your prayers are not ignored. Your delays aren't denials. God is working even in quiet seasons of our lives. Kung napagtagpi-tagpi ng Diyos ang generations mula exile hanggang kay Jesus, kaya rin niyang ayusin yung storya ng buhay natin. Sa ating po pagtatapos, Christmas did not begin with a perfect family
but with the not so perfect family. Sa kabuuan, mga kapatid, makikita natin na ang genealogy ni Jesus ay hindi perfect, pero puno ng grace at faithfulness ng Panginoon. May mga flaws at unexpected people. May mga leaders na nagtagumpay at mayroon ding nag-fail. At may mga ordinary at overlooked na tao. Pero sa kabila ng lahat, God's story moves forward, redeems, still fulfilling His promises. Parang Christmas tree na mula sa seedling to a full tree ay umaabot ng 8 to 10 years bago lumaki, bago maging mature, tumibay at maging handa para sa Christmas. Ganon din ang plano ng Diyos sa atin. Hindi biglaan. Hindi minamadali. Pero higit sa lahat, hindi nakakalimot. Pero sa tamang panahon, tinupad ng Diyos ang buong storya para may panganak si Jesus, ang ating tagapagligtas. So what does this mean for us? Mga kapatid, hindi mo kailangan maging perfect para maging bahagi ng kwento ng Diyos. Kung may chaotic family ka, come. Kung may messy past ka, come. Kung may personal failures ka, come. Kung may seasons of waiting ka, come. Kung feeling mo ordinary ka, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka ordinary. No. Hindi ka normal. I mean, hindi ka lang normal. No? No? Mali. No? Special tayo sa mata ng Panginoon. Just come. Just come. No? Sabihan natin ating katabi, just come. Oh, lumapit po tayo sa Panginoon. Because the first Christmas was built from a not so perfect family so that God can show that His grace works in not so perfect people like us. Your past doesn't disqualify you. God can redeem it. Your failures don't define you. God can rewrite it. Your waiting isn't wasted. God's timing is perfect. Your ordinary life can be part of God's extraordinary plan. So ngayong December, habang nagsa-set up tayo ng decorations at naghahanda ng celebrations, remember this, mga kapatid. Christmas is God saying, anak, kahit hindi perfect ang family mo, hindi perfect ang taon mo, kahit hindi perfect ang story ng buhay mo, pwede ka lumapit sa akin. May lugar ka sa akin. May lugar ka sa kwento ko. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Let's continue to worship the Lord. Let's all stand. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know. And Jesus, lover of my soul. Jesus,
until the very end. And I love you, and I need you. And though my world may fall, I'll never let you go. And my Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. And I love you, and I need you. And though my world may fall, I'll never let you go. And my Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. And I love you, and I need you. And though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. Panginoon, maraming salamat dahil patuloy ka naging matapat at abundant yung pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Anyone can avail your love, Father God. Free for all, open for all. Lord, salamat that you include us in your story. Salamat that you redeem our story. The Lord, continue to use us mightily sa kaharian mo. As we depart from this place, Father God, may continue to work within us, in us, and through us, Father God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen and amen. Magandang umaga po sa lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.